Studying and applying God's Word. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Myra Flor, Sister Myra Flor and Sister Daisy Gomez. Namiss ko na po kayo. How are you po? At hopefully makapagkita tayo ulit soon. So, pagpatuloy po natin yung ating pag-aaral po patungkol po sa Book of Ezra. So, si Ezra po ay isang scribe at the same time isa siyang priest. Now, si Ezra po ay bumalik po siya sa Jerusalem sa Ezra chapter 7 na po, no? So, kumbaga yung Ezra 1 to 6, ito yung paunang sulat na kinover ng Book of Ezra. Pero sa chapter 7 po siya bumalik sa Jerusalem. Kaya po sa timeline po natin, no, we have Cyrus the Great, Darius the First, Xerxes the First, Esther, at ito po si Ezra. So in between Ezra chapter 6 tsaka Ezra chapter 7, yun po yung istorya ni Queen Esther. So yan po yung background, no. Kaya po ang tinalakay natin ay Esther, sinundan natin ng Ezra, at after Ezra, dadako po tayo kay Nehemiah. So, dumako po tayo sa ating talata ngayong araw. Matatagpuan po ito sa Ezra chapter 7 verse 6 tsaka 10. So, this Ezra went up from Babylonia. He was a scribe skilled in the law of Moses, that the Lord, the God of Israel, had given, and the king granted him all that he asked. For the hand of the Lord, his God, was on him. And then, talong po tayo dito sa verse 9. For on the first day of the first month, he has begun to go up from Babylonia. And on the first day of the fifth month, he came to Jerusalem. So si Ezra po, bumalik na siya sa Jerusalem. For the good hand of his God was on him. Maganda pong emphasize to, no? For the good hand of his God was on him. Yung pabor, yung kamay ng Diyos sumasa kanya. Inulit po yan, no? Nasa verse 6 po yan. For the hand of the Lord, his God, was on him. Now, dumako po tayo sa ating mga katuruan ngayong araw. At simulan po natin sa pinakauna. Ezra set his heart to study God's Word. Si Ezra po, itinalaga niya talaga yung kanyang puso sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So basahin po natin sa verse 10. Sabi dito, For Ezra had set his heart to study the law of the Lord, and to do it, and to teach his statutes and rules in Israel. Si Ezra po, isa po siyang respetadong tagapagturo ng banal na kasulatan. At yung puso niya talaga dedicated sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po sabi dito sa verse 10, inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon. So yung kautusan po ng Panginoon, mga kapatid, sinasaliksik talaga yan, no? Inuunawang mabuti, hinihimay-himay, upang sundin ito, at ang purpose po nito ay masunod kung ano yung nakasaad sa banal na kasulatan at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. So Ezra set his heart to study God's Word. Sa atin din po, mga kapatid, no? Nawa ito yung ating maging kumbaga estado or sitwasyon ngayon, no? Na yung puso natin talagang sineset natin. Sineset kasi talaga siya eh. Hindi siya pwedeng random lang, hindi siya pwedeng magbabasa ka lang ng Bible anytime you want. Kasi tandaan natin yung Biblia, ito ay kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. So hindi natin to isinasantabi, hindi natin to ginagawa paminsan-minsan lang. Nagbabasa tayo ng Bible intentionally. Sineset talaga natin yung puso natin, unawain yung salita ng Diyos at kilalanin sino ba talaga yung Diyos according to the Bible. At ayaw po natin na magkaroon ng Diyos na base lamang sa
kaisipan natin, katang-isip lang natin. Magiging Diyos-Diyosan lang po yun. Kasi kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, you will create your own understanding of God. Minsan unbiblical. Minsan, ang tingin mo sa Diyos ay Santa Claus lang, no? Hingi ka lang ng hingi. Minsan, yun ang understanding natin ng Diyos eh. Pag may problema ka, lapit ka sa Kanya. Pag may gusto kang hingin, manalangin ka, hingi ka sa Kanya. Pero yung Diyos natin, hindi Santa Claus na, regalo lang ng regalo ng regalo lang sa'yo, no? Or pag may hingin ka, bibigyan ka niya, para bang umiikot na lang sa ganun. Iba ho yung kapahayagan ng Diyos sa kanyang sarili sa Biblia kumpara doon sa pwede nating likhain ng ating isip at imaginein kung sino ba yung Diyos. Kaya mahalaga po na inaaral natin yung Biblia para makilala talaga natin kung sino ang Diyos. So, ituon po natin yung ating mga puso talaga, no? Iset talaga natin yung puso natin na intentionally kilalanin ng Diyos. Sino ba yung Diyos ayon sa banal na kasulatan? Pangalawa po, Ezra obeyed God's word as he taught it. So, nakasulat po rito, for Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to do it. Kapareho po yan ng Joshua 1:8, no? Na inuunawa mo, minimeditate mo yung salita ng Diyos, hindi nawawalay sa iyong mga labi. Para ano? So that you will be able to, so that you will be careful to do everything written in it. Yan po yung Joshua 1:8. Ito po si Ezra, ganun din, no? Inuunawa niya mabuti kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan para ano? To do it. To do it. So, Ezra obeyed God's word as he taught it. Ibig sabihin po ng mga verses na ito, na itong talata na ito, and to do it, and to teach his statutes. So, makikita niyo po, may ilan mga aspeto po rito. Una, inuunawa niya kung ano yung salita ng Diyos. Pangalawa, sinusunod niya, ginagawa niya. Pangatlo, itinuturo niya. Now, hindi po pwedeng mawala yung kahit isa sa mga elemento na ito, no? Pag-unawa ng salita ng Diyos, pagtupad sa sinasabi ng salita ng Diyos, at pagtuturo. Minsan kasi nalalaktawan yung pag-a-apply. Minsan, inuunawa natin salita ng Diyos, tinuturo natin, tapos hindi naman pala natin i-apply sa ating mga buhay. So, napakalaga po mga kapatid na ang ginagawa natin, binabasa natin yung banal na kasulatan with the intention to really obey. Sundin talaga kung ano nakasaad sa banal na kasulatan. Sa Tagalog po, inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ng kautusan ng Panginoon upang may purpose. Ano po yung purpose? Sundin ito. So, hindi natin chine-cherry pick yung salita ng Diyos, no? Kung ano yung nakasaad dyan, talaga sundin natin, isa buhay natin. At ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Alam niyo po, napaka-effective na, magulang ka, no? Nagtuturo ko sa iyong mga anak. Napaka-effective kapag yung itinuturo mo sa kanya ay sa mga anak mo ay isinasabuhay mo din. Kasi napakahirap na, sabihin mo sa anak mo, "Ay, huwag ka maninigarilyo ha, pero naninigarilyo ka." 'Di ba? "Huwag ka magsasabong ha, pero nagsasabong ka. Susugal ha, pero nagsusugal ka." Napakahirap magturo ng isang bagay na hindi mo ginagawa. Lalo na kung ikaw ay preacher or pastor o tagapagturo, church minister, no? Or Bible study leader or discipler. Pag nagtuturo ka tapos hindi mo ginagawa, parang ang sakit sa puso, no? Walang conviction. So, Ezra obeyed God's word as he taught it. And pangatlo po, Ezra was favored and blessed by God. Si Ezra po, makikita natin na yung kamay ng Diyos talaga nasa sa kanya. Kaya sabi po rito, for the good hand of his God was on him. Dito po sa verse 6, sabi dito, ipinagkaloob sa kanya ng hari ang lahat ng kanyang hiniling. Lahat ng hiniling niya doon sa hari, binigay nung hari. Bakit? Hindi dahil mabait yung hari, kundi dahil sapagkat ang Panginoon niyang Diyos ay kasama niya. So yun po yung mahalaga, no? For the hand of the Lord his God was on him. So pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, sinusunod natin yung kautusan ng Diyos, yung pabor ng Diyos din nasa atin.
So Ezra was favored and blessed by God. Now, paano po natin ito isa sa buhay, mga kapatid? Number one po, study God's Word until you understand it. Basahin po natin yung banal na kasulatan hanggang sa maintindihan natin. Ipanalangin natin sa Diyos na yung Santong Espiritu mangusap sa atin, gabayan tayo para talaga maunawaan natin yung banal na kasulatan. Study God's Word until you understand it. Huwag kang papayag na nagbabasa ka ng salita ng Diyos pero hindi mo naiintindihan. Sa totoo lang, pag bago ka lang nagbabasa ng salita ng Diyos, minsan talaga mahirap maintindihan. Pero kinakailangan niya ng tiyaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At the same time, panalangin at pagdepende sa Santong Espiritu. So yung theology, pinagpipray din yan. No? Ako po, pinagpipray ko yung theology ko. Lord, ano ba ang tamang theology? No? Pinagpray ko talaga ng husto yan kasi ang daming mga theologies. Daming mga katuruan. Point number 2, obey God's word as you teach it. Sundin mo yung salita ng Diyos habang itinuturo mo siya. So ako, iniisip ko habang ginagawa ko yung devotion na to, sa dami ng mga applications na ginagawa ko everyday, no? Nagagawa ko ba talaga to? Definitely not, no? Baka yung iba nga nakalimutan ko na or marami na akong nakalimutan. Pero ganun kasi, effective kasi talaga kapag tinuturo mo yung bagay na isinasagawa mo, isinasabuhay mo. So ako, itong devotion na to para talaga sa akin to, no? Obey God's word as you teach it. Kasi araw-araw ako nagtuturo eh. So, kailangan ko talagang isabuhay kung ano yung tinuturo ko. Of course, far from perfect. Malayong malayo sa yun talagang nakakasunod, no? Pero, by the grace of God, nawa makasunod talaga sa mga tinuturo ko. Kasi siyempre ako nagtuturo, dapat masunod ko kung ano yung sinasabi ko rito. At ganoon din po sa atin, no, na nagtuturo rin sa iba, mas effective kapag sinasabuhay natin. Obey God's word as you teach it. And number 3 po, share God's word and grow together. Sila Ezra po, siya po kasi yung nanguna talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagpapaunawa sa mga tao. And they grow together. Ganon din po sa atin, no? Huwag nating sakimin yung salita ng Diyos na pang atin lang. Yung salita ng Diyos, it's meant to be shared. Lalo na sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, asawa, anak, kapatid, kapitbahay. Kaya napakalaga na meron tayong Bible study group, meron tayong discipleship group, meron tayong micro-church, or uma-attend tayo sa mga community churches. Kasi doon, you study the word together and you grow together. So, share God's word and grow together. Lalo-lalo sa mga mag-asawa, no? At sa mga magkakapamilya. Maganda meron kayong family devotion and grow together. So, para po sa ating discussion, why does growing in faith include obeying and sharing God's word with fellow believers? Bakit yung paglago sa pananampalataya, mga kapatid, kasama na talaga yung pagsunod sa salita ng Diyos, at the same time, you share it with others na sama-sama kayo nalalago, magkakasama, lumalago sa pananampalataya. Napakahirap lumago sa pananampalataya ng mag-isa. Kailangan mo talaga ng discipler or disciple. At least merong nagdi-disciple sa'yo or meron kang dinidisciple or meron kang kapwa mo disipulo o tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So patuloy po natin pag-usapan yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, tuloy natin yung mini seminar natin, no? How to have a meaningful, quiet time. So, kahapon dapat to, no? Pero tuloy natin ngayon kasi kahapon ayokong humaba yung ating dive deeper. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for giving us your word to guide, teach, and transform our lives. Give us a heart like Ezra's, a heart that desires to study your word until we understand it and know you more deeply. Help us not only to learn your truth, but also to obey it faithfully in our daily lives.
Give us courage and wisdom to share your word and with others so that we may grow together in faith. May everything we learn lead us to Christ, transform our hearts, and bring glory to your name. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. I hope malaking tulong po ito sa ating paglagong spiritual. At kung meron po kayong natutunan, na-appreciate ko po kung ipapalam niyo po sa comment section right below this video. Madalas po ako nagbabasa ng mga comments, no? Hindi man ako nakaka-reply all the time pero na-appreciate ko po yung inyong mga comments. At wag po natin kalimutan, i-share po natin yung mga devotions natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating Daily Devotions.